Hey, what's up mga Lodi at welcome sa panibagong travel adventure dito sa channel ni Sir Vince. Last video, bumiyahe kami mula Manila papuntang Katiklan at dumiretso kami di sa isla ng Boracay. Medyo late na kaya namasya na lang kami sa White Beach at kumain sa masarap na kainan dito sa D-Mall. At ngayon, lilibutin namin at iba't ibang pasyalan dito sa isla ng Boracay at ibang water activities. Kaya stay tuned at simulan na natin ang island hopping. Let's go! Nandito na kami ngayon sa boat station para sa island hopping. Ito nga pala ay nakalocate sa kabilang side ng isla. So kung nasa White Beach ang hotel mo, ay need mo pang mag-trike or maglakad papunta dito. Island hopping sa Boracay. Isa ito sa dapat mong gawin kapag ikaw ay pumapasyal dito sa islang ito. Well, paano ko nasabi? Dahil dito, malilibot mo ang iba't ibang atraksyon o tourist spot sa lugar na ito. Para makapag-island hopping, marami nag-aalok nito sa White Beach or minsan sa hotel na tinutuluyan mo. Pero sa case namin, dahil package tour ang kinuha namin, kasama na dito ang island hopping tour. Pero kung DIY ang gusto mo, ang bayad sa island hopping ay nasa 900 to 1,500 pesos. Bawat isa yon. Depende kasi yun sa mga location na gusto mong puntahan at package lunch buffet. Habang naglalayag kami sa dagat ay nadaanan namin ang Cujos Keyhole. Isa ito sa tourist spot dito sa Boracay. Mapupuntahan mo ito sa pamamagitan ng land tour. Okay, first destination is Puka Beach. Ayan o. So, dito kami sa Puka Beach. Wow! Actually mga Lodi, ang ganda ng beach talaga. No? So, eto, unang gagawin namin dito is yung mag-crystal kayak kami. Ayan. So, dito medyo mahal yung crystal kayak, 200 pesos. Pero kasi baka mamaya kasi hindi na namin magawa ito mamayang hapon. Kaya gagawin na namin siya ngayon. So, eto na, crystal kayak tayo, let's go. So ayan mga Lodi, pinauna ko muna yung mga kasama namin na magkayak, no? So ayan sila, ayan, nag-e-enjoy yung mga chikiting. Saka syempre si Mrs. ayun, ano si Mrs. So ayan mga Lodi, ito lang muna ang gagawin namin dito sa Puka Beach. Actually napakaganda nitong beach na to. So halo yung buhangin niya, may white sand, tas may mga pinong mga parang shells. Kakaiba yung buhangin, no? Pero masaya. Kasi first time mo nandito, di ba? Grabe, sarap dito. Ayan. So meron din dong Boracay sand. So mamaya puntahan natin yan. Alright, dito ako sa crystal kaya. So si Kuya, oh. Alright, padyak. Sagwan-sagwan lang. Yan, oh. Whoa, alright. Tandaan lang sila.
Dito sa Puka Beach, 30 minutes lang ang tinagal namin dito. Limitado lang dahil marami pa kaming pupuntahan. Pero kung gusto mong magstay dito ng mas matagal, pwede mo itong balikan na naka-land tour. Mas kontrolado mo kasi ang oras mo pag naka-land tour ka. At dito sa Puka Beach, mas malinaw ang tubig dito kumpara sa White Beach. Next destination mga Lodi ay ang Crocodile Island. Tinawag itong Crocodile Island dahil sa hugis itong crocodile. Pero wala naman talagang crocodile dito. At dito kami huminto para mag-snorkeling habang pinapakain ng mga isda. So let's go mga Lodi, sisid na! Ang susunod na destination ay papipiliin kayo ng tour guide kung saan nais nyo pumunta, kung sa Crystal Cove ba o sa Magic Island. Parehas may bayad ang entrance dito. Ang Magic Island ay parang rock formation na pwede kang mag-cliff diving at more on snorkeling. Pero ang Crystal Cove ay pwede kang mamasyal sa loob at marami kang makikita dito. Meron din dito ang cave na pwede mong pasukin. At dahil sa majority sa amin ay gustong pumasok sa Crystal Cove, kaya ito na lang din ang pinili namin pasukin. So let's go mga Lodi. Tara sa Crystal Cove. Okay, next destination namin is dito sa Crystal Cove. Ayan o, dito na kami sa Crystal Cove. So ito, naayos lang ng tour guide namin kung sino-sino yung mga papasok. Kasi mga Lodi may bayad dito, no? Ang bayad dito is 300 pesos pag pumasok ka sa loob. Kung hindi naman, magstay ka na lang dito sa may bangka. Okay? So kaharap ng Crystal Cove is itong Magic Island, okay? Sige lang, okay lang. Madulas at mabato. Kailangan talaga dito naka-aqua shoes ka. Safe. Ayan, oh. Ganda. Ayun. So ayan o, galing na kami sa cave. So yun yung unang cave. Meron pang cave no, kaso nga lang tinamaan ako sa gilid, medyo nagasgasan yung binti natin. So ayos naman, okay lang yan. Medyo nakakapagod na no, pero ito talaga ito yung ginusto namin binayaran namin to Ay! Ingat. Bis lang. Ay, grabe. Ingat mga lods. Tignan nyo yan. Wow! Finally mga lodi,
first time ko dito sa Boracay, pero sinusulit naman namin yung pupuntahan namin. Ayan, so next destination namin, ano to, isa na namang Cove 2. So ayan, check natin yung mga lods. Picture lang pala muna, no, sa cave na to. Ganda. Kung pwede lang magstay ng matagal, no, kaso lang hindi, limited yung oras mo dito. O ayan mga lodi, oh, nakita nyo, itsura nyo, pagod na. Kamusta naman ang ating Boracay tour? Ang ating island hopping? Wala pang lunch. Wala pang lunch, ayun. Yan, susulitin natin ang lunch na yan, no. Sabi, ano daw yan, buffet, eat all you can. Check natin mga lods mamaya kung ano yung mga hinain nilang pagkain para sa atin. Ay, pero enjoy naman kahit pa paano, di ba? So ayan, exit na kami. Ito na. Exit na kuya. Kala ko meron pa tayong pupuntahan. Okay. Pagkatapos dito sa Crystal Cove ay hinatid na kami ng aming tour guide sa isang isla kung saan dito kami manananghalian. At dito kami napunta sa Mega Parao. Nung unang ang alam namin ay lunch buffet lang, pero ang hindi namin alam, ang nasa package pala ay boodle fight. Kaya nagulat kami sa inihain nilang pagkain. Grabe, ang ganda ng setup at nakaspelling pa ng Boracay. Ang daming serving ng pagkain para lang sa 4 na tao. Kaya naging panalo itong lunch namin. Solve kaming lahat. Matapos kaming kumain ay bumalik na kami sa boat station. Pero dahil sa nabitin ng mga bata sa adventure, kaya sinubukan namin ang isa sa pinakamahal na water activity dito sa Boracay, ang parasailing. Ito yung nakasakay ka sa parachute na hinihila ng speedboat. Nagkakalaga ito ng 1,600 per head kung walang 360 camera at 1,800 per head naman kung may 360 camera. Yung may 360 camera na yung inavail namin para mayroong capture na video ang mga kids habang sila ay nagpaparasailing. Well, hindi na ako sumama dito dahil takot ako sa height. At syempre, wala na akong budget para dito, no?
And there you have it mga Lodi, ang island hopping dito sa Boracay. Overall, nag-enjoy kami ng sobra dito sa tour nito. Kung may pagkakataon, babalikan ko ulit ang lugar nito para mapuntahan ang ibang tourist spots. At kung nag-enjoy ka sa video ito, please like and share naman dyan. If you have questions and reactions, pwede mo yan ilagyan sa comment section sa baba. For more video like this, check mo yan dito sa channel ni Sir Vince. At para updated ka, subscribe na. Hanggang sa susunod ulit ang aking paglalakbay mga Lodi. Ride safe sa inyo. Paalam!